Nasampulan nga po ng NBA ang ilan sa mga players sa binuo nilang dalawang klaseng bagong rules ngayong season, which is ang tinatawag na high five rule, kung saan pinagbabawal ng liga na matamaan ng defender ang kamay ng shooter during the motion na sinundan ng delayed contact rule, kung saan tatawagan ng foul ang mga defender kapag tinamaan nila ang kamay ng shooter. Pero kung meron bang isang player ang pinaka manginginabang sa ganitong rules, ay walang iba kundi si Stephen Curry ng Golden State Warriors, dahil dyan mas mapuprotektahan siya nito at mabibigyan ng oportunidad na makagawa lagi ng 4-point play. Magdadalawang isip rin naman ang mga defender na sabayan ang kanyang tira, dahil maaari nga itong magresulta sa mga end one plays na siyang magpapataas lalo ng kanyang scoring average. Kaya mismong si Curry na ang nagsabi matutuwa siya sa ginawang ito ng liga, since matagal niya na nga itong nire-request na mangyari. Pero aminado si Steph na meron nga itong negatibong epekto sa team, dahil mas lalo lamang nitong papahinain lalo ang kanyang depensa at ang kailangang mag-ingat ng husto bilang isang defender. Samantala, alam naman nga ninyo hindi naging matagumpay ang Los Angeles Lakers sa pagpapa-improve sa kanilang mga batang player. Kaya maliban kay Austin Reeves, binitawan nga nila ang halos lahat, katulad ni Talen Horton-Tucker at si Kendrick Nunn. Sa parte ni Horton-Tucker, kung inyong matatandaan, isa itong untouchable player noon. Ngunit simula nang i-trade nila ito, bigla nga siyang nanghina hanggang sa mawala siya sa NBA at mapilitang lumipat sa EuroLeague, kung saan naipakita niya dito ang tunay na talento sa paggawa ng consistent performance sa pagtatala ng malalaking numero. Siya rin naman ang number 1 option sa kanyang bagong team na hindi rin naman nakuha sa kanyang mga dating kupunan, lalo na sa Lakers. Bukod kay Talen Horton-Tucker, isa rin naman sa dating Laker na nagpapakitang gilas ngayon sa EuroLeague ay si Kendrick Nunn, na tuluyan na nga pong nakuha ang confidence simula nang umalis siya sa NBA. Isa rin naman siya ngayon sa pinakamagaling na gwardya, hindi kagaya sa Lakers noon na malimit lamang siyang ginagamit at pinapaglaro bilang role player. Mas naipapakita niya nga dati o ngayon ang kanyang tunay at mas na-appreciate dito ang kanyang sariling talento.